Makatotohanan at makapigil hiningang experience without moving from your place ba ang hanap mo? Worry no more dahil sagot yan ng virtual reality. Pero alam nyo ba na bukod sa gaming and learning ay pwede rin itong gamitin sa pag-diagnose ng mental illness? Yan ang pag-uusapan natin dito sa Expert Talk. Sa dami ng teknolohiyang meron sa kasalukuyan, ang pagkakabuo na siguro ng virtual reality ang isa sa masasabing one-of-a-kind invention of the century. Ang virtual reality ay isang three-dimensional at computer-generated environment na naipapakita sa user sa pamamagitan ng mga sensors na nakapaloob sa isang VR device. Sa pamamagitan ng VR device, tila nadadala sa panibagong mundo ang sinumang gagamit nito. Ang espesyal na katangiang ito ng virtual reality ang ginagamit at dinidevelop ngayon ng mga kabataang researcher sa De La Salle University upang makatulong sa pag-diagnose ng depression. So yung concept ng sigla is basically restoration. So restore or ibalik yung sigla. So which is something na gusto natin dun sa mga taong nakaka-experience ng depression. So because we know na yung depression nagkakos yan ng sadness, and yung nawawalan ka ng interest sa mga bagay na dating interesado ka. So, yun yung konsepto niya. So, ibalik yung sigla. So, that's why yung pangalan niya sigla, and kinukuha din natin siya sa mga Filipino terms na ginagamit natin. So, yun. So, gusto natin ibalik yung laughter, yung kasiyahan, yung sigla sa buhay ng isang tao. Ang Project Sigla ay programa sa ilalim ng Neuro-Robotic Technology Center na naglalayong ibalik ang sigla ng mga Pilipinong nakakaranas ng depresyon sa pamamagitan ng early diagnosis sa mga sintomas nito at pagsasagawa ng therapy sa tulong ng virtual reality. Sina Gladys at Justin ay dalawa lamang sa mga kabataang katulong ni Dr. Roy Francis Navea upang may sakatuparan ang programang ito. Sige, bago natin pag-usapan pa yung Project Sigla, tatanungin ko muna kayo. Ano yung naging nyo? Ano yung parang naging motivation nyo or inspirasyon nyo? Ba't kayo sumali sa Project Sigla? Okay, the motivation na nakuha ko kung bakit gusto kong sumali sa Project Sigla is because pangarap ko talaga makapag-provide ng assessment para sa mga depressive symptoms and even sa other mental health illnesses and disorders. So, naisip ko, para magawa ko yon, siguro makakatulong sa akin yung Project Sigla para ma-provide yung skills and opportunity. Ang depression ay isang serious mental health condition kung saan nakakaramdam ng malalim na kalungkutan at kawalan ng interes sa buhay ang mga taong nakakaranas nito. Sa report na inilabas ng Department of Health noong 2021, tinatayang nasa 1.4 milyong Pilipino ang nakakaranas ng depresyon. So, ang depression ay isa siyang condition. No, unlike yung mga iniisip ng mga tao na is just a normal sadness, pero may kinalaman din siya, no, sa pagiging malungkot. Pero this is really a condition. No? Pag sinabi natin kalungkutan, hindi lang siya yung simpleng kalungkutan na nawawala lang after a day or two, pero this is really a persistent sadness. Yung hindi mawala-wala ang kalungkutan na may halong hopelessness saka helplessness. Parang nawawala na ng pag-asa yung tao. At the same time, meron po siyang epekto sa ating mga iniisip, nagkakaroon ng mga negative thoughts, and also meron din siyang epekto sa ating functioning. So, nahihirapan ng gawin yung mga activities na importante para sa daily living. So, when we talk about depression, it's really a life-threatening disease. May iba't ibang uri ng depression. Nariyan ang Major Depressive Disorder o MDD, ito ang pinakakaraniwang uri ng depresyon. Dito nawawalan ng interes sa anumang bagay ang isang pasyente. Postpartum depression naman ang nangyayari matapos manganak ang isang babae. Seasonal affective disorder na nararanasan lamang kapag halimbawa ay may pagbabago sa panahon at marami pang iba. Ayon kay Dr. Grace, hindi lang stressful life events o environment ang dahilan o causes ng depresyon.
Marami pong factors yung maaring mag-cause ng depression. Meron din pong kinalaman ng ating genes. So, maaari din po nating mamana, no, hereditary, ang vulnerability po sa depression. It doesn't mean naman po na parang let's say depressed yung parents mo, automatic you will become depressed. But you will be more likely than an ordinary person to develop depression. Usually, ang iniisip natin pag sinabing depression, may kinalaman sa emosyon. Pero actually po, may kinalaman din siya sa ating pag-iisip. So, marami pong factors yung maaring mag-cause ng depression. Nabanggit niyo po yung chemicals in the brain. So, isa po yan sa biological factors po natin sa depression. So, usually po, mababa yung levels ng dopamine at saka serotonin, yung happy hormone po natin, saka yung hormone natin that keeps us motivated. Kaya kung mapapansin natin yung epekto ng depression, yung isang tao nawawala ng motivation, tapos nagiging significantly na malulungkutin. Dahil ang depresyon ay kinukonsiderang medical illness, kinakailangan ng tulong medikal ng mga taong nakakaranas nito, partikular na sa pagdadiagnose at pagbibigay ng karampatang treatment o therapy. At ang mga aspetong ito ang naispunan ng Project Sigla. Pareho naming pinoprovide yung diagnostic assistance and therapeutic assistance. Sa ibang mga devices kasi and other researches na makikita ninyo sa ibang bansa, iisa lang yung ginagamit nila doon. It's either yung diagnostic o kaya naman yung therapeutic. Sa Project Sigla, parehong ipoprovide. At may dagdag ko lang doon, ang isa pang na-provide na to is yung pagbilis nung pag-treat ng depressed patient in a way na yung mga environments are readily available for disposal na or for usage ng patient kapag na-subject siya doon sa tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Treatment, tama ba? Na ginagamit kasalukuyan ng mga therapists natin here in the Philippines. Ang Cognitive Behavioral Therapy ay isang uri ng psychotherapy kung saan nagsasagawa ng counseling o therapy ang mga eksperto sa pasyente upang baguhin ang pag-iisip at kilos nitong negatibo. Malaking tulong umano ang virtual reality upang may sagawa ang therapy na ito. Ang VR kasi is very adaptive. What I mean by that is si VR, it's able to readily present mga 3D environment na alam niyo yun, parang isa ito sa mga environment na gusto nating malagay si kunwari pasyente or kung sino man. Pero since meron tayong parang physical location constraints, nagagawa ni VR na masolusyonan yung problemang iyon. Sa tulong ng 3D animation, motion sensor at spatial audio o immersive audio ay nabibigyan ng real-life-like experience ang mga gumagamit nito. This technology, especially the virtual reality, this is something na ginagamit ng mga kabataan ngayon. Okay, so parang sa mga games, so lalo ngayon, mga kabataan natin, mahilig sila sa mga laro. Okay, so yung VR, nakita namin siya na why not gamitin natin yung VR into something na related sa medical field or something na magbe-benefit yung health. And ang mas nakakaintindi sa mga bagay na to ay yung mga kabataan. Okay? So dahil sila yung gumagamit nito, so why not use this for something na beneficial sa kanila, not just for entertainment, but also for the promotion of health. And with their inputs, yung mga kabataan, so nakikita natin, ano ba yung kailangan natin gawin dito? Ano yung tweak na tinatawag natin na masuswitch natin yung game into something useful for medical usage. Up next, kasama pa rin si Justin at Gladys. Alamin natin paano nga ba makakatulong ang virtual reality sa mga taong may depression. At abangan ang simple and cute ways upang malunasan ang sakit na ito. Ang depression kasi meron 9 symptoms. So, kinakailangan meron ka lang 5 symptoms, at least 5 symptoms, para ma-diagnose ka with depression. Pero posible nga ba na magamit ang VR sa pag-diagnose at pag-treat ng depresyon? Actually po, yung treatment po ng depression is not just limited po dun sa mga ginagawa po namin bilang professional, like counseling and therapy. Pagdating po sa VR technology, isa po siya sa other mediums na pwede pong gamitin para ma-address po ang depression. No?
meron pong paraan, no, para using the virtual reality para po maranasan ng isang tao kung papaano po to be in the setting ng isang counseling and therapy session. Tulad ng utak, komplikado ang pagbuo ng teknolohiyang nakapaloob sa programang ito. Actually, yung challenges talaga, unang-una is yung ethics. So kasi ang magiging involvement nito sa project para ma-identify yung assessment and yung efficiency is tao. So kinakailangan ma-improve namin yung ethical ethical guidelines, so kaya naman ma-meet namin yung pangangailangan ng mga participants namin. So para hindi namin sila ma-harm. Kasi yan, medyo leaning tayo towards the psychological side or aspect ng project. Dito naman, medyo technological tayo. Pangalawa is translation. Kasi alam naman natin sa lahat na meron na talagang existing processes for treating depression. Yes, Kunwari CBT, pen and paper. So ang isa sa mga challenges na kinahaharap namin ngayon is yung pag-translate ng ganong method into a more digitalized way. Isa rin umano sa struggles ng grupo sa kasalukuyan ay ang kakulangan ng resource material na maaring gamiting basihan upang mabilis na ma-develop ang kanilang device. Idagdag mo pa ang cultural sensitivity ng mga device na ito. Meron din tayong mga resource constraints. So particularly since, yun nga, it has something to do with depression, so may patients na need ma-involve into this. So isa yun sa mga constraint kasi we need to talk to them first. And then aside from that is yung mga resources. What I mean by this is there are equipment na kailangan nating magamit pero hindi siya readily available dito. So need pa natin siyang i-outsource from another country. Nabanggit nyo nga, isa sa mga struggles nyo nga is yung data na nakukuha niya from the patient, di ba? Pero ito, follow-up ko lang. So, paano nyo na-make sure na accurate yung mga data na nakukuha niya? Oh, okay. So, for the accuracy naman, unang-una sa lahat is yung cross-validation. Aside from the one assessment, meron pa kaming kinukuha na isa pang assessment to cross-validate the results. Paano gumagana itong project sigla? The step-by-step collection. Step na. Okay, so unang-una sa lahat is yung psychological assessment. Dito sa psychological assessment, uunahin muna natin yung traditional. So yung paper and pen. And then after nun is of course yung consent from the participants na of course mag-undergo sila with VR and EEG. And then tutorial. And then pagkatapos naman nun ay i-expose sila sa certain environments based doon sa assessment na ginawa. And then, kapag na-expose na sila doon, meron kasing EEG device yan na built-in sa prototype na gagawin. So, simultaneously, nangongolekta siya ng data para magamit for analysis. So, yung analysis side naman yun, ang gagana doon is AI. So, basically, ang mangyayari sa kanya parang classifier. Ang mangyayari is kung ito yung data, gagawin ni AI, siya bahala mag-categorize kung ito ba ay nagpapakita ng kunwari, depressive symptom 1, depressive symptom 2. Ngunit paglilinaw ni Gladys, ang Sigla device ay isa lamang assistive device na layunin tulungan ang mga mental health professionals sa pag-diagnose at pag-treat ng depresyon. Ayon sa pag-aaral ni Gladys, kabilang sa 9 na sintomas ng depresyon ang depressed mood, loss of interest or pleasure sa lahat ng mga bagay, biglang pagbagsak ng timbang, insomnia, fatigue o pagkahapo, feeling of worthlessness, psychomotor agitation, diminished ability to think or hindi makakonsentrate, at recurrent thoughts of death. Ngunit paglilinaw ni Gladys, hindi dahil may lumabas na 5 sintomas ay otomatikong may depression na ang isang tao. Hindi porket lumabas sa 5 symptoms, may depression ka na. Kinakailangan consistent yung symptoms. Katulong ng grupo sa pagbuo ng Project Sigla ang iba't ibang institusyon, katulad na lang ng Gray Matter Psychological and Consultancy Incorporated. So, ang role po ng Gray Matter Psychological and Consultancy Incorporated ay isa pong partner and collaborator sa Project Sigla. Parehas po kasi kami ng layo ng Project Sigla, no, na mai-advance yung pag-provide ng serbisyo pagdating sa mental health, no.
Although kami po ay mga professional na nagbibigay po kami ng mga services pagdating po sa mental health, naniniwala din po kami na hindi po enough yung mga professionals na nandito sa Pilipinas para po ma-address lahat ng mental health needs ng mga Filipinos. So sa ngayon po, ang bilang ng mga psychologists po na nasa Pilipinas ay hindi po lumalagpas ng 3,000. Pagdating po sa psychiatrists, mga nasa less than 10,000 din po. Pagdating po sa guidance counselor, kaunti lang din po, less than 20,000 po ang registered guidance counselor in the Philippines. Hindi po yun enough para sa milyong-milyong Pilipino na nangangailangan po ng tulong pagdating po sa mental health. Kabilang din sa sumusuporta sa pagbuo ng programang ito, ang DOST Philippine Council for Health Research and Development o DOST PCHRD. Isang ahensya ng DOST na nagsusulong ng research and development na may kinalaman sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng programa ng DOST PCHRD ay napagkalooban ng humigit kumulang 22 million pesos ang grupo upang i-develop ang pananaliksik, gayon din ang device na kinakailangan sa programa. Pero para sa inyo ba, gaano ba kahalaga na maunawaan pa talaga ng mga bata yung mental health or yung mga kabataan natin? The reason talaga kung bakit importante siya is kapag meron kang total awareness, alam mo din yung total awareness ng symptoms mo, meron ka din total awareness ng therapy. Alam mo kung ano ang therapy, alam mo yung mga bagay na dapat mong gawin to improve your symptoms. So kung wala kang tamang understanding, wala ka din tamang understanding sa kung paano mo pagagalingin yung sarili mo at kung paano mo tutulungan yung mga taong may ganun na kamag-anak mo o kaibigan mo. At least lahat magiging aware and hindi lang siya dahil sa opinion siya, hindi siya yung parang depression is just an opinion, but rather makikita talaga siya sa katawan, particular sa utak, kung ano talaga yung kasalukuyang kinalalagyan. Up next, mga alagang pets sagot sa depresyon? Paano? Aalamin natin sa aming pagbabalik. Maraming pamamaraan sa paggamot ng depresyon. Nariyan ang psychotherapy kung saan kabilang ang cognitive behavioral therapy, interpersonal therapy, at psychodynamic therapy. Dito nagkakaroon ng series of counseling ang mga pasyente sa isang psychologist. Bukod sa talk therapy, meron ding pharmacotherapy kung saan binibigyan naman ng gamot o antidepressant medications ang pasyente upang maisaayos at may balanse ang brain chemicals na may kaugnayan sa depression. Pero bukod dito, alam mo ba na maging ang mga alaga nating hayop o fur babies ay malaking tulong din sa paggamot ng depression at iba pang mental disorder tulad ng anxiety. Yung mga dogs, cats, and other animals like horses, yan po ay nakakatulong sa pag-treat po ng someone with depression. Ang tawag po nila dito ay animal-assisted therapy. Actually, lumalabas naman sa research findings na kapag na-expose ang isang taong may depression with animals like dogs and cats, tumataas din yung levels of happy hormones nila, no? So, nakakatulong yon sa pag-manage ng depression, nakakatulong din yon sa pag-manage ng stress levels, no? Nagkakaroon ng activity kasi nga isa sa problema ng isang taong depressed is the isolation and activity, wala silang gana, no? So, with cats and dogs, no, kapag nandyan sila, nagkakaroon sila ng motor activities with them. Na kung titignan po natin yung the science behind it, no? If we're going to look at explanation for it, yung isa sa mapaprovide kong explanation would be nai-increase kasi yung feelings of protection, comfort, assurance, and compassion using these animals. May mga certain parts of our brain that are activated because of it, and we feel good because of that. Dahil sa potensyal na tulong ng mga alagang hayop sa pag-manage ng depresyon, isang programa ang binuksan sa University of the Philippines, Los Baños. Itong tinatawag nating Barkada at Katropa ay isang animal-assisted intervention program ng UP Los Baños, specifically ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Ang primary objective nito is to become a social support intervention
nagka-create tayo ng safe space for constituents ng UPLB. Primarily students, pero napansin namin na hindi lang naman students ang nangangailangan ng ganitong environment. Napatunayan through science na pag may presence of animals, mas, dahil hindi nasa-stress yung mga students, mas nakaka-perform sila, mas nagagawa nila yung task, at mas ginaganahan sila mag-aaral. Misyon ng Barkada at Katropa program na matulungan na maibsan ang kalungkutan ng mga estudyante, empleyado, alumni at mga bisita ng university na dumaranas ng depression o anxiety. Si Marley ang isa sa mga therapy dog sa ilalim ng Animal Assisted Intervention Program na nagbibigay ng emotional at social support sa mga nangangailangan nito. At si Dr. Rina ang AAI proponent ng programa at fur mom ni Marley. Si Marley ay nagsimula siya maging therapy dog noong 2018, pero sa Manila pa yon. Dito sa UPLB, nag-start lang siya noong 2022. Ang therapy dogs or cats ay ang tawag sa specially trained animals na may kakayanang maghatid ng comfort, support, at happiness sa mga taong nangangailangan ng emotional at psychological support. May mga specific trainings po ba for the dogs para maging therapy dogs? Therapy dog, ang isa talagang hinahanap natin sa kanila is yung good temperament. Yung basic obedience training, it's just a plus, pero dapat unang-unang requirement din is meron silang human-animal bond nung kanyang handler. So hindi lang siya pwedeng yung animal lang, hindi pwedeng yung human lang. Kailangan talaga magsisimula siya sa human-animal bond. Kasi itong program na to, hindi lang dapat siya magpo-promote ng benefits for humans, kailangan mutually beneficial siya. So dapat pati sa mga animals na kasama sa program ay may benefits, may positive effects din sa kanila. Ayon kay Dr. Rina, hindi lang tayo mga taong maaring makinabang sa ganitong uri ng programa. Dahil maging ating mga wonder pets, siguradong mag-e-enjoy. Kasi ang mga dogs, cats, actually horses din, tinatawag silang companion animals. So with that, kailangan meron silang interaction talaga with other animals or with humans. Minsan, hindi yun naibibigay talaga ng, for example, owners kasi busy. Pero for example, pag pinapasok dito sa programang ito, nagkakaroon ng opportunity na makaka-interact siya with other humans and then, for example, other animals din. Minimake sure namin na pag sila ay kasama dito sa program, talaga mag-e-enjoy sila para every time ilulook forward nila na pumunta dito. So, sino ba naman yung aayaw? Kunyari ako yung aso, gugustuhin ko kasi only belly rub, gusto nila yon. Tapos, kaming mga handlers, sinasabi talaga namin sa mga participants na dito niyo siya hawakan, ito yung gusto niyang gawin, gusto niya mag-play ng ganito, tapos may treats pa. Sa ilalim ng programang ito ng UP Los Baños, malayang mahahawakan ng sino mang nangangailangan ng emotional support ang mga therapy dogs. Kasama ni Marley sa pagiging therapy dogs ang Labrador na si Luca, ang Corgi na si Bobby at ang 10 pang Barkada. For sure, maraming mga Diyos si Barkada din natin na may mga dogs and pets din po sila sa bahay. Lahat ba ng mga cats and dogs ay pwede po maging therapy dogs and cats? Unfortunately, hindi. Primarily kasi iba-iba rin naman ang mood, temperament, and the way they were raised by their owners. Merong iba, may ibang function silang ginagampanan. Like for example, yung iba ginagawang search and rescue dog. Meron kaming therapy dog ngayon, started as a search and rescue dog, pero nag-retire na siya doon. Pero nandun yung kagustuhan niyang makatulong sa tao. Tinrain na siya as therapy dog yun. Pero merong iba naman na talagang hindi eh. Eto, Doc, ano naman po masasabi niyo sa mga ka-Diyos si Barkada din natin na nakakaranas po sila ng mga sa mental health po nila. So, ano po pwede niyo pong sabihin? Oo. Doon sa mga lahat naman tayo talaga, ang stress ay normal sa buhay natin. At merong kuminsan, yung mga stress ay hindi na natin na-manage. Meron tayong mga tinatawag na interventions. Ito ay para lang maiwasan na mag-proceed sa mas, sabihin natin, mas severe na condition like depression, anxiety. Itong mga animals ay katuwang natin. Depression kasi is common. So, kung feeling mo may mali sa kung ano yung nararamdaman mo, nararanasan mo, hindi po yun mali. Sa kasalukuyan, patuloy pa na dinidevelop ng De La Salle University sa pamumuno ni Dr. Roy Francis Navea ang Sigla device. Currently, yung Project Sigla is on its second year.
So we proposed the project for 2 years. So ngayong second year, so we are doing the project's prototype. Okay? So the project basically composed of a hardware and a software. So nag-focus muna kami doon sa software, and we are developing yung mga environments sa loob ng VR. And currently, we are doing some consultations with the professionals in the mental health field so that they can give us some inputs on ano yung dapat nalaman sa loob. Naniniwala si Dr. Roy na importante ang papel ng kabataan sa pagbuo ng teknolohiyang makalulutas sa tumataas ng kaso ng mental illness sa kasalukuyang panahon. Sabi nga nung ating pambansang bayani na nasa kabataan, di ba, ang pag-asa ng bayan. So kaya kailangan sila yung hina-harness natin so para maging future innovators, future developers. And they will start by involving or getting themselves into these types of project. Na hindi lang sila makikinabang individually, but yung mga ginagawa nilang mga innovations, development will be useful for other people din. Kasi for sure, maraming sa atin na hindi naman alam din kung paano ba i-approach yung taong nakakaranas nito o kung paano magre-react once na may nag-open sa'yo. Ano naman yung pwede nyo sabihin sa mga kababayan naman natin na may kakilala o kamag-anak na nakakaranas nito? This is actually, it's a very good question and I love that question. Actually, yun yung bagay na concern ko sa lahat. Kasi madalas na uma-attend ng mga seminars and mental health awareness talks ay yung mga nakakaranas mismo, yung may symptoms. Pero yung mga members, ang mga family members o yung mga friends nila, hindi sila aware sa kung ano yung tamang paglapit, tamang pakikiusap. So unang-una sa lahat, hindi po dapat natin ini-invalidate yung mga emotions nila, yung feelings nila, and even yung experience nila. And also, hindi din dapat natin ikinukumpara yung experience natin sa experience nila. Uy, gawin mo to kasi okay ako nung naranasan ko yan. Like, nung ginawa ko to, gumaling ako. Maybe it works for you. That's good. Okay? Pero hindi dapat natin i-assume na mag-work yun dun sa isa, dun sa kausap mo na may depression, because kapag hindi nag-work sa kanya, magkakaroon ng questioning sa kanya na, oh, baka sa akin ang may mali. Bakit sa kanya nag-work pero sa akin hindi? Baka ako ang problema. And we don't like that. Hindi natin ang gustong mangyari sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin na nakakaranas ng depression. May dagdag ko rin doon na bukod doon, syempre dapat din nating intindihin kung saan ba sila nanggagaling. So, ang pinakamagandang gawin natin is makinig tayo at sa pamamagitan ng pakikinig ay magkakaroon din tayo ng tamang response base doon sa kung ano man yung sasabihin nila sa atin. At yun ay higit na ma-appreciate talaga nila. Sa panahong maraming problema ang mundo at maraming pinagdadaanan ng bawat tao, hindi masama na minsan tumigil, maupo, at makinig sa mga nangangailangan ng tulong at suporta. At tayong mga kabataan, bilang sinasabing pag-asa ng bayan, ay dapat na makibahagi sa paggawa ng mga solusyong makakatulong sa ating kapwa. Dahil ang bawat isa sa atin ay may halaga. Kaya ikaw ay mahalaga. Muli ako si AJ Castro at samahan niyo kaming hanapin ang mga future expert ng ating bansa. Dito sa Expert Talk.